prayer meeting. Okay, bukas po kayo sa Romans chapter na tayo? 13. 13, aralin po natin ang verse 11 hanggang 14. Ibasa na lamang po. Romans 13, 11 to 14. Wala akong po. And that, knowing the time, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armor of light. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. Mayroon po bang may Tagalog? Meron po. Hindi po pakibasa po sa Tagalog. Sa 11. To 14. At ito yaman ng kaya ang panahon na ngayon sa panahon ng sigising ay sa pagkakatulog. Sapag ngayon ay dahil mo natin sa ating kaligtasan. Kahit sa naman tayo, isasampal tayo ng una. Pero, at hindi ay ito malaliman ang araw ay malapit na. Iwaksay na natin ang mga gawa natin liman at sampat ang sampat ng tularagan. Magsilamat tayo may hingay ang araw yung sa kapangawan at sa paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kawayan, huwag sa mga pagkapalit at nakalimutan. Kundi bagkus sa ninyo ang Panginoon Espiritu at huwag ninyo mag-aalam ng lahat o kung masunod ang kalakayan niya. Okay. So, bago tayo mag-start siguro, let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito, sa maraming oras na makakapag-aral kami ng iyong salita. Nawa, kayo lamang mataas sa devotion namin sa galing ito at ibutan namin tumaral, Panginoon, at maging source ito ng kabanalan ng bawat isa. Tawag nawa sa aming mga kasalanan. Pinapapulian namin kayo, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Po. Maalala nyo, ito na yung pagkatapos ng Romans 13. Last time, inaral natin yung panawagan ni Paul na magkaroon tayo ng urgency sa ating pamumuhay. Tinuruan tayo ni Paul na umibig. Sinabi natin na yung pagsunod natin sa ating Panginoon, yung pag-ibig natin sa ating kapwa, equal yan. Ibig sabihin, yung purpose ng pag-ibig natin ay matupad ang batas na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At ngayon, pinapaalalahanan naman tayo ni Paul na gumagalaw ang history dito sa mundo. Ibig sabihin, tumatakbo ang oras. Hindi tayo paurong, tumatakbo ang oras. At pinapaalalahanan niya tayo na muling magbabalik ang ating Panginoon. Muli siyang magbabalik, malapit na ang eternidad. And therefore, sabi ni Paul, ang inyong mga kaluluwa ay huwag magsitulog. Gumising kayong mga Kristiyano. Binibigyan tayo dito ni Paul na warning kung gaano kadelikado para sa isang Kristiyano ang maging complacent spiritually. Magpabanjing-banjing tayo, tamarin tayo, matulog ang ating mga kaluluwa. At hindi ibig sabihin na busy tayo sa loob ng ating iglesia ay gising at kumikilos ang ating mga kaluluwa. So yung mga verse na ito, parang alarm clock ito ni Paul sa mga mananampalataya. Tinatawag niya tayong gumising. Pagkagising mo, ang sabi nito, itapon mo ang mga gawin ng kadiliman. At pagkatapos nun, lumakad ka ng may kapanalan at isuot mo ang imahe ng ating Panginoong Jesucristo. So, unang punto, sabi niya doon, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep. Sabi doon, knowing the time. Ibig sabihin, dapat mabuhay ka, na aware ka
na kung saan tumatakbo ang oras, ang panahon, paubos na ang ating oras. Kung hindi man ang ating buhay, maaari na kung saan hindi natin alam kung muli nang magbabalik ang ating Panginoon. Either way, sa dalawang option na yun, ang sinasabi ni Paul, sa araw-araw na nabubuhay ka, palapit ka ng palapit sa eternidad na sinabi sa iyo ng ating Panginoon. Abutan mo man sa hindi ang kanyang muling pagbabalik, bawat araw na nabubuhay ka, palapit ka ng palapit sa iyong eternidad. Ibig sabihin, habang ang mundo carelessly nabubuhay, yung mga tao sa mundo to, wala silang pakialam, ini-ignore nila yung eternal na realidad. Ikaw bilang isang mananampalataya at tayo bilang isang iglesia, tinawag tayong gumising, to be watchful, mapagmasid, mapagmatsyag, to be sober. At ang isang mananampalataya na kung saan gising ang kanyang kaluluwa, unawa niya na maikli ang kanyang buhay. Ang oras. Kaya nga sabi sa knowing the time. Unawa niya na limitado ang kanyang oportunidad. Kung bakit kailangan natin mag-ministry, kung bakit natin kailangan magsimba, kung bakit kailangan natin manalangin, mag-share, magbigay ng tracts, hanapin yung mga kaluluwang pinili ng Panginoon dahil limitado lang yung oportunidad natin bilang mga tao. At ang isang mananampalataya na hindi sinusulit ang kanyang buhay, ibig sabihin siya ay tulog. Ibig sabihin, pag siya ay tulog, siya ay tamad. Tinatamad siya dahil hindi niya unawa gaano na kalapit ang eternidad na itinangako ng ating Panginoon. Nakikita natin ang pagtulog ng isang mananampalataya. This is very, very dangerous. The moment na kung saan you become spiritually sleepy, practical yan ang ibig sabihin mo. Unti-unti kang nagiging careless sa iyong panalangin. Unti-unti kang nagiging manhid sa iyong mga kasalanan. Unti-unti mong ginajustify yung mga bagay na ginagawa mo. Unti-unti kang nagiging passive sa serbisyo mo sa ating Panginoon. At higit sa lahat, unti-unti mong hindi napapansin na nagiging komportable ka na sa kamunduhan. At ang isang antuking mananampalataya, hindi po ito literal, spiritually, siya ang pinaka-vulnerable sa loob ng ating iglesia. Ano, simple lang yung analogy dito. Hindi pwedeng mag-drive ang isang taong antok. Pag inaantok ka, anong unang nawawala sa'yo? Focus, talas ng isipan, yung sharpness mo, at nawawalan ka ng sensitivity. Hindi mo na nararamdaman yung mga nangyayari sa iyong paligid. At nakikita natin, katulad ng literally, ng pag inaantok ka, hindi ka naman nakakatulog ng bagsak ka kaagad. Unti-unti itong nangyayari. Ang ganito rin sa isang pananampalataya. Isang beses mong iniglect ang gawain mo, ang responsibilidad mo, ang serbisyo mo, ang ministeryo mo, ang panalangin mo. Unti-unti, para yung slide, nadudulas ka at hindi mo napapansin na malayong-malayo ka na sa ating Panginoon at ang hindi na ng iyong tulog. Nire-remind tayo ni Paul. Kasunod mo nang sabi doon, now is our salvation nearer than when we believe. Ang unang basa, parang hindi nagme-make sense yung sinasabi dito ni Paul. Kasi in the first place, kung mananampalataya ka, dapat nakamtan mo na ang iyong kalig. So ano yung salvation na sinasabi dito ni Paul, Lord? Sabi niya, now is our salvation nearer. Mananampalataya ka na, ligtas ka na, ba't sasabihin ni Paul dito na mas malapit na ang kaligtasan mo? Bakit? Hindi po, sino makakahula? May premyo. Wala akong pang-premyo. Sabi doon ni Paul, now is our salvation nearer than when we believe. Hindi yan literal na kaligtasan. Hindi yan yung salvation. Ang
sinutukoy dyan ni Paul, yung completion ng ating kaligtasan. Ano yung itinuro ko sa inyo? Kung naligtas kayo, yun yung simula, pero yung completion niya, tuto pa rin ang ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ang tinutukoy niya dyan, babalik ang ating Panginoon. Palapit na ng palapit. Kung hindi mo man abutan yung pagbabalik niya, palapit na ang iyong kamatayan. Ang sinasabi dito ni Paul, either way, yung muling pagbabalik ng Panginoon, ito dapat yung maging motibo mo na gumising ka at mamuhay ka ng may kabanalan. Maging diligent ka, sulitin mo yung oras mo bilang isang mananampalataya. At higit sa lahat, seryosohin mo ang iyong Kristyanismo. Ano yung application ito? Kapatid, i-assess natin yung ating mga sarili. Kung sa paano tayo manalangin, mag-aral, o yung simpleng excitement na makinig o matuto ng salita ng Panginoon. I-assess nyo ang inyong mga sarili, inaantok ba ang inyong mga kaluluwa? Pero kung sa araw-araw ang pagramdam mo, may urgency. Pag sinabi natin urgency, ano ang Tagalog ng urgency? Meron kang nagtutulak sa'yo na hindi mo mapigilan. Alam mong importante at kailangan. Pagmamadali. Na kailangan mong gawin ito, kailangan mong maglingkod, kailangan mong mag-aral, kailangan mong magturo. Dahil nabuubos na ang ating buhay o malapit nang bumalik ang ating Panginoon, yun ang patunay na gising ang inyong mga kaluluwa. Pero hindi doon tumigil si Paul. Pagkasabi niyang gumising ka, sulitin mo, magbabalik ang Panginoon, paano mo daw susulitin? Sabi niya po, let us therefore cast off the works of darkness. Yung salitang cast off. Itapon. Itapon mo ang gawi ng kadiliman. Ibig sabihin mo, gising yung kaluluwa mo, ramdam mo yung urgency, magbabalik na anytime ang Panginoon. Maaaring mamatay ako anytime. Kailangan intentionally i-reject ko, talikuran ko, itapon ko yung mga kasalanan at karumihan na aking ginagawa. Alam niyo po, ang gusto ko dito, yung salitang ginamit niya, cast off. Itapon. Pag sinabi ng cast off, hindi mo lang binitawan. Forceful. Kailan ginagamit yung salitang cast? Ang paborito kong hobby pag nasa beach kami. Pag namimingwit. Namimingwit. Pag namimingwit po ako, mahaba yung pamingwit, hindi pwedeng igaganon ko na. Iahagis yun, ibaba ko ng malayo. Yun ang ibig sabihin ng cast. May force, may puwersa. Now, bakit kailangan lagyan ng puwersa yung pagbitaw sa ating mga kasalanan? Dahil unawa ng Panginoon at ni Paul, maraming Kristiyano hindi yan ibinabato. Ano ang ginagawa? Hindi na manage. They manage their sin. Amen. Kung kaya ko lang baguhin ng konti, pero hindi ko lalayuan, pwede na. Kung kaya ko lang itago ng konti, pwede na. Kung pwede ko i-tolerate ng konti, pwede na. Pero hindi yan ang sinabi ni Paul. Hindi niya nga sinabing talikuran mo lang eh. Hindi na sinabing kalimutan mo lang. Ang sabi niya, itapon mo ng malayo. Ibig sabihin, yung pamumuhay ng kamay kabanalan, i-require tayo na talagang desidido tayo na hindi lang tayo tatalikod sa kasalanan. We will live against sin. Kalaban natin ang sarili nating mga kasalanan. Alam mo yun yung katotohanan. Kung bakit maraming Kristiyano nag-i-struggle spiritually, inaantok, natutulog ang kanilang mga kaluluwa dahil pinipilit nilang yakapin ng Panginoon habang hawak-hawak nila ang kanilang mga kasalanan. At hindi yun pwede. Nakita natin dito. Bakit niyan kailangan iba to? Ang description dyan po, the works of darkness. At yung works of darkness, yung gawin ng kadiliman, actually, tandaan nyo, it already belongs on our old nature. Binago ka na ng Panginoon. Kung sinasabi mo, nakilala mo siya, tinanggap mo siya, niligtas ka niya, ang turo natin ang yung una, babaguhin niya ang iyong puso. Babaguhin niya yung iyong nature.
Ibig sabihin, itong words of darkness na to, wala na dapat to. Matagal na natin nilet go. At ano yung words of darkness nito? Simple lang. Unang-una, yung favorite ni Lola Joy, hidden sin. Mga kasalanan itinatago. Pangalawa, mga immoral na behavior. Pangatlo, dishonest conduct. Yung hindi ka tapat sa mga bagay na ginagawa mo. Whether sa ministry, sa iglesia, sa trabaho, sa pamilya, sa asawa. Apat, yung kompromiso natin sa mundo. Bakit ito pinapabato sa atin ni Apostle Paul? Dahil hindi ka pwedeng maglakad sa buhay mo kasama si Kristo habang patuloy mong niyayakap ang kadiliman. Sabi ko, kung bakit salitang darkness yung ginagawa. Dahil yung kadiliman, it thrives in secrecy. Ano ba ibig sabihin Tagalog thrive? Ang dali po kasi bumabit sa akin ng English. Hirapan ako sa Tagalog. Mas nag-a-advance, mas lumalago, mas bumagapang ang kadiliman kapag itinatago. Ibig sabihin, yung kasalanan, lumalago yan kapag itinatago. Mas dumadami. Tama, yun ako ka hindi ko sa dulo na ng dila ko. Ibig sabihin, tayo mga mananampalataya, tinawag tayo na mamuhay sa liwanag. Bakit? Pag nasa liwanag ka, wala kang matitata, lahat exposed. Walang na tayo bilang mga mananampalataya. If you are called to live in the light, unang-una wala kang itatago sa harap ng Panginoon. Dahil unawa mo na wala ka talaga, maitatago. Wala kang itatago sa harap ng mundo o ng pamilya mo at ng iyong iglesia. Mabubuhay ka na para magbukas na libro yung buhay mo. Na wala kang kinatatakutan na makita ka ng ibang tao. Bakit? Dahil namumuhay ka naman ng tama. Ang isang Kristiyano na kung saan nagtatago, isa lang ibig sabihin na may ginagawa niyang kasalanan. Pero isipin nyo, no? Nabubuhay kayo honestly. Nabubuhay kayo ng may integridad. Kristiyano ka sa loob at labas ng iglesia, sa pamilya, sa trabaho, sa iyong eskwela, sa mga kapitbahay mo, kahit sinong kaharap mo, wala kang kailangang pagtaguan. Hindi mo kailangan mamuhay sa kadiliman. Pangatlo, sabi po doon, hindi lang sapat na kung saan itapon mo yung kadiliman, yung kasalanan, layuan mo yung kasalanan, ang kasunod doon, let us walk honestly as in the day. Meaning, tayo, kung binago tayo, wala kasing kung titignan nyo kahit sa siyensya, walang gitna ang kadiliman at liwanag. Either nasa kadiliman ka o nasa liwanag ka. Pag naglagay ka ng liwanag sa kadiliman, nawawala yung kadiliman. In the first place po, unawain nyo, mali po yung sabihin mo na ang kabaliktaran ng liwanag ay Kadiliman. ang tamang term, ang kawalan ng liwanag ay kadiliman. Na ikaw ngayon, bilang Kristiyano at mananampalataya, sinasabi mo na nasa iyo ka, na kay Kristo ka at si Kristo ay nasa iyo at si Kristo ang pinakamaliwanag na bagay sa buong mundo at namumuhay ka sa kadiliman, isa lang ang ibig sabihin niyan, wala ka kay Kristo at wala si Kristo Sa iyo. Pero ikiklik mong Kristiyano ka, mamuhay ka sa liwanag, mamuhay ka, sabi doon, walk honestly. Maglakad ka at mamuhay ka ng may katapatan, ng may kabanalan. Ibig sabihin, yung mga bagay na ginagawa mo, pananalita mo, yung damit mo, yung ginagawa mo sa trabaho, sa eskwela, sa bahay, kahit maliit o malaki, nakandak yan sa buhay mo, sisiguraduhin mo na honorable yan. Sisiguraduhin mo na malinis yan. Yes. At sisiguraduhin mo na bagay yan sa isang tao na nagsasabing siya ay na kay Kristo. Alam mo, yung kabanalan, hindi lang yan
pagbabago ng ating pinaniniwalaan o pinanampalatayaan. Pagbabago yan, ang outward action natin na nanggagaling sa inward transformation na ginawa ng ating Panginoon. Kung titignan nyo, specifically, winard tayo ni Paul sa mga fleshly na bagay. Ano yung mga sinabi niya doon? Una doon, yung rioting. Yung rioting, ibig sabihin yan, recklessness. Actually, kung iisipin nyo, nakapag-riot ay yung ginagawa lang dito sa kalsada, yung mga nagra-rally, riot, hindi po yun ang riot. Sinabi natin riot, reckless partying. Namumuhay ka wildly, uncontrolled yung worldly pleasure. Sabihin, pag nagpunta ka sa club, technically ang tawag doon, riot. Pag nagpakalasing ka, ang tawag doon, riot. Kung hindi ka masatisfy sa isang partner, ang tawag doon, riot. Pag pumunta ka sa mga immoral na pagsasama, gathering, friendships, ang tawag doon, riot. Pag nanood ka ng mga fleshly entertainment, ng kung ano-ano sa cellphone, ang tawag doon, rioting. Pag namuhay ka, para isatisfy yung pleasure mo, ang tawag doon, rioting. At kung bakit sinasabi dito ni Paul, iwasan mo to, hubarin mo to, hindi mo nararapat sa'yo, dahil if you engage in this activity sa rioting, ang nangyayari, namamanhid at nawawalan ng sensitivity yung ating mga kaluluwa. Sinasabi po ng mundo, enjoy nyo ang inyong mga sarili habang may oras pa. Kaya nga sabi nila, you only live your once. YOLO, sabi nila. Diba? Pero ano ang sabi ng Bible? RTT, hindi po YOLO. Redeeming the times. Alam nyo, Christianity is never against joy. Hindi ka pinipigilan ng Panginoon na mag-enjoy. Pero kung tunay kang Christianity, ibang bagay na yung enjoy. Amen. 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 Kung tingin mo, boring ang Christianismo, boring yung kanyang salita, nakakapagod mag-aral at magturo, so lang yung ibig sabihin niya. Ibig sabihin niya, hindi mo na-enjoy yung liwanag ng ating pangalawa. Sabi doon, hindi lang rioting, drunkenness. Yung drunkenness po, hindi yan hindi lang yan sa alak. Ibig sabihin yan, kawalan ng sobriety, kawalan ng katinuan ng ating pag-iisip. Dahil paulit-ulit natin sinasabi, hindi lang alak ang nakakalasing. Nakakalasing ng pera, nakakalasing ng kapangyarihan, nakakalasing ng mga babae, nakakalasing ng relasyon, nakasikatan. Maraming bagay ang nakakalasing. Kung bakit pinipigilan tayo po? Dahil yung drunkenness, pinapakita na kontrolado ka ng iyong laman. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, kailangan ba may self-control tayo? Yes. Mali. Sabi ko sa inyo, wala tayong self-control. Spirit control. Inaral natin ang fruits of the Holy Spirit. Sabi doon, not in chambering. Yung chambering po, it reflects to sexual immorality. Sabihin, we engage in immorality, fornication, adultery, lustful eyes, kaya sa dulo sabi doon, lust of the flesh, di ba? Sabihin, pag hindi malinis ang bawat isa sexually at may immoralidad sa ating buhay, sinasabi dito ng Biblia, maaaring wala ka pa sa ating Panginoon. Actually, mahirap to. Kahit ako bilang pastor, mahirap to. Pag nagmumul kami, alam ng asawa, kahit na itusok, tingnan mo to. Ako na lang yung umiiwas. Kasi kahit sa mata natin, pwede tayong maging immoral. Wala pa tayong ginagawa. Nakikita natin kung bakit tayo inuutusan nito. Ako naniniwala ako. Given na naging struggle ko nito ng kabataan mo, ibang sumira ang sexual sin. Yung pagnanakaw, madali lang eh. Kamay mo lang ang sisirain niya ng reputasyon mo. Pero yung sexual sin, sisirain niya yung katawan mo,
yung utak mo. Akala nyo kapag sexual sin, katawan lang, pati utak. Kahit yung mga psychologists mag-agree sa Biblia na nasisira ang utak ng mga tao na nag-engage sa sexual sin. Madali silang mas magalit, madali silang panginip, mapikon, nasisira yung kanilang konsensya, nasisira yung kanilang mga relasyon, nasisira yung pamilya, nasisira yung intimacy nila sa ating Panginoon. Many people try to manage lust. But remember, you cannot manage sin. Sabi, cast off. Sa sexual sin, may pinakamabigat kasusiraan. Proverbs 5. Ang man who committed adultery destroyed his own body, own soul. Kaya, yung pinaka-sisirain yung sarili mong kaluluwa the moment mag-fall ka sa adultery. Pangapat po, na sinabi doon, wantoness. Hindi po yan hindi po yan yung nasa mami. Wanton yun, wanton. Pag sinabi po natin, wantoness, wala ka nang kahihiyan. Ibig sabihin, wala ka nang kahihiyan. Normal na sa'yo ang iyong kasalanan. Proud ka pa sa iyong kasalanan. The deeper, at ito, this is deeper than temptation. Hindi na just temptation. Hindi ito ordinaryong pagkakasala. Sabi ni Paul, kung matagal ka na sa kadiliman, alam nyo nangyayari sa mata natin, pag matagal na sa kadiliman, nag-adjust. Nakakita ka na sa dilim. Ibig sabihin, sanay ka na. Kapag yung pamumuhay mo, modest, sanay ka na, hindi ka na nahihiya sa ginagawa mong kasalanan. Nakakatakot ko. Dahil sinasabi ni Paul, nabubuhay ka sa Panglima, ang sabi niya doon, strive. Ibig sabihin din, maaari, talagang end-to-end itong listahan ni Paul. Hindi lang sexual sins. Sinasabi niya, kapag lagi kang galit, bitter ka, constantly nakikipag-away ka, divisive yung spirit mo, hindi na marunong magpatawad, nandun ka pa rin sa kadiliman. At yung huling sinabi niya dito, envy. Pag nag-iinggit ka sa blessing, success, sa posisyon, at mga bagay na meron ng iyong Panginoon. Kung titignan nyo, wala dito yung pagnanakaw, pero truly believe factor ng envy dito. Pagnanakaw isang tao dahil siya ay na-envy. May gusto siyang makuha na wala sa kanya. Kung titignan natin, end-to-end, itong listahan dito ng Apostle Paul. Now, kung makikita nyo, lahat ng kasalanan binanggit niya dito, it involves immoral behavior. Dan gusto niyo ipakita ng ating Panginoon na kung saan yung ranting, yung drunkenness, outward mong makikita. Pero yung strife at envy, hindi mo makikita. So sabihin dito ng Panginoon, hindi lang ako concerned sa ginagawa niyo. Concerned ako sa laman ng inyong puso. Makikita natin, sabi doon, as in the mabuhay ka na para ka nasa araw o liwanag. Wala ka sa bibig. Sabihin, pag sinabi nung as in the day, pag lumabas ka ng tanghaling tapat, kita mo ang lahat ng bagay. Wala Kristiyano na namumuhay in secret. Kung kinakailangan niyo pong magsuot ng maskara o linggo para masabing Kristiyano kayo, hindi po tayo Kristiyano. Ang isang banal na pamumuhay, hindi yan pinatago. Alam niyo kung bakit? Kasi kung alam mo na bubuhay ka ng may kabanalan, unawa mo na yung buhay mo, yung perfect testimony ng salita ng ating Panginoon. Ang huli, ito yung pinakagusto ko. Hindi siya tumigil sa cast off. Hindi yung sinabing mabuhay ka lang ng may kabanalan.
Sabi doon, but put ye on the Lord Jesus. Isuot mo ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, yung kabanalan, hindi lang pag-iwas sa kasalanan. Mali po yung understanding ng napakaraming tao. Na kapag hindi ako nagkasala, banal ako. Yung tunay na kabanalan, hindi mo lang itatapon yung kasalanan mo. Isusuot mo sa buhay mo yung karakter, yung desire, yung pamumuhay ng Panginoong Jesucristo. Amen. Sabihin, yung kababaang loob niya, yung purity niya, yung pag-ibig niya, yung pagsunod niya sa kanyang Ama. Ito yung dapat makita sa buhay ng isang Christian. At yung salitang ginamit doon, yung verb put on. Ano kung ibig sabihin nun? Pagsusuot. Hindi ka naman magsusuot ng damit na hindi ka aware. Ibig sabihin, ikaw mismo nag-decide ka na isuot mo yung imahe ng ating Panginoon. At isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Hindi yan nangyayari basta-basta. Wala pong shortcut. Pag sinabi mo isuot mo yung imahe ng Panginoon, nangyayari yan sa pananalangin, pag-aaral, pagsunod sa utos mo, at araw-araw kang in fellowship with Christ. Pangulit ko, sabi ko, make not provision for the flesh, for the last there. Ibig sabihin lang mo, kung gusto mo magawa yung lahat ng ito, huwag mong pakainin ang iyong laman, ang iyong kasalanan. Alam mo, lumalakas yung tawag ng ating laman kapag pinapakain mo. Sabi ko nga sa inyo, walang lalaki ang nagtaksin na magdulas, tapos bigla na lang ang ending niya, nandun na siya sa kama ng isang babae. Hindi. Nagsisimula yan sa kanyang mga kasi bago pa nga mata dito sa isipan. Sa puso, sa isipan, sa mata, sa kamay, hanggang sa hindi na mapigilan ng kanyang salita. Ulit ito. Kung pinapakain mo yung laman mo ng India, hindi imposible na kung saan mamumuhay ka sa India at pagmamahal. Pinapakain mo naman mo ng galit, hindi imposible na mamuhay ka sa galit, walang kapatoran, at eventually humantong sa makapanakit ka sa salita mo, sa kamay mo, worst comes to worst, baka makapatay ka pa. Hindi nagsisimula sa sexual immorality. Nagsisimula yan kapag tumingin ka ng may kalaswaan sa isang babae o lalaki, nanood ka ng malalaswang bagay, doon yan lahat nagsisimula. At hanggang pinapakain natin ang ating laman, hindi natin ito maihawa. The moment na pakainin mo ang tawag ng laman, tandaan mo, hindi ka magpapakain ng isang tao o isang hayop na hindi mo inaalagaan. At inaalagaan mo yan dahil mahal mo. Kung yan ang mahal mo, kaya mo bang sabihin na talagang minamahal mo si Kristo? Dito po natin tatapusin. Sa paano isa-sanctify ng chapter 13 ng ating church una, iniisip tayo. Huwag tayo patumpit-tumpit. Ayun, may sense of urgency na huwag ko rin tamang term. Huwag tayo patumpit-tumpit. Ine-expose nito yung ating mga tinatagong kasalanan. Tinatawag tayo nitong mamuhay yung nakikita ng lahat ng ating kabanalan. At inuutusan tayong isuot ang imahe ng ating Panginoon. At lahat yan nagsimula sa imahe ng pagtulog. Ano yung illustration dito? Ang isang sundalo na tulog sa kalagitnaan ng giyera. Tandaan nyo, hindi lang delikado yun para sa kanyang sarili. Delikado siya sa mga taong kasama niya. Kung bakit ito itinuturo? Dahil the moment na may isa lang na miyembro sa iglesia na ito, ang tulog ang kaluluwa, lahat tayo na. Tinatawag tayo ng Panginoon to be wakeful and watch. Kaya nawa, church, huwag tayo mag-drift into darkness dahil sa kadiliman, doon masarap matulog. Makita nyo ang talino ng lahat ng
analogy at logic na ginamit at ating Yun po, dyan po natin tatapusin. 8:05 na. Kung sino po ang may